Tumigil ka. Saan ka patutuloy? Kuya, second, third. Nabuntis na ako ni Dongyong. Huwag niyo na akong pilitin pa. Anak na babae, nakipag-ibig ka sa mortal. Nakalabag ka na sa langit na batas. Handa kang isakripisyo ang iyong buhay para dito. Nagnakaw ng aking talaan ng buhay at kamatayan. Upang iligtas ang pamilya ni Dongyong. Kung gusto mo ang buhay sa lupa, maaaring ipasa sa iyo ng ikatlong kapatid. Para maging emperatris ka, bakit mo pa kailangang maging asawa ng mortal? Agad na sumama sa amin pabalik sa langit. Ano bang alam ng mga Diyos tungkol sa pag-ibig? Basta makasama ko si Donglang. Masasayang hindi maging anghel na ito. Sandali, tumigil ka na. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Anak na babae, hinawakan mo pa ang sariling buto ng anghel, para protektahan ng isang karaniwang mortal. Kung sakaling may masamang mangyari sa'yo, gusto kong makasama si Dongyong sa libingan. Ate, kuya, bunso. Ako ngayon ay isang mortal na katawan. Kung patuloy niyo akong pipilitin na iwan si Donglang, baka sa susunod na pagkikita, ang makikita niyo, tanging ang aking bangkay. Mahal na kapatid, ito ang iyong ginugol na dugo. Para sa elixir ng buhay na ginawa para kay Dongyong. Ibinabalik ko sa iyo. Sa loob ng 7 taon na ito, kung si Dongyong ay nagtaksil sa iyo, pipilitin kong dalhin silang lahat sa ilalim ng lupa. Anak kong babae, hindi ko kayang makita kang naghihirap dito sa mundo. Ako'y magbibigay ng bahay, ipapahayag siyang top scorer. Naway maging masaya ka sa pagkain at damit. 3 kuya ko. Anak kong babae. Walang pagsisisi. Prinsesa, ito ang emperador, dahil sa iyong pabor. Ibibigay ba sa amin ang tahanan ng pamilya Dong, Tiya? Si Dong lang ay may pangalan na ngayon. Paano siya magiging kapitbahay ng mga bata? Prinsesa ate, sana maging asawa ko na lang ako. Depende pa rin sa gusto ni Dong lang. Tiya, Dong lang, pumasok na tayo. Dong lang. Bumalik na ako. Sino siya? Dong lang. Hindi ka na ba nagpakasal? Wala namang ganun. Prinsesa, ang aking siyong, hindi pa ikinasal. Siya ay basta-basta lang sa amin, isang aliping babae. Dongyong. Buntis siya ng anak mo. Si Yaor ay aking asawa. Siya ang aking tanging pag-ibig sa buhay. Umaasa akong mapagbigyan ng prinsesa. Hindi ako sumasang-ayon. Walang pahintulot ko. Hindi ka makakapasok sa bahay na ito, inay. Kapatid, yung tinitirhan namin, ay bahay na ipinadala ng prinsesa. Itong palasyo. Sana'y bawiin ng prinsesa ito. Ang bahay na ito ay malinaw na. Ito ay ibinigay sa akin ni Sange. Ang bahay na ito ay simbolo ng aking damdamin para kay Donglang. Tanggapin mo na lang. Ikaw. Kung ganoon, sumunod ka na lang dito. Yaor. Ikaw. Yaor, huwag kang mag-alala. Hindi ko kailanman inintindi ang estado ng tao. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Kung talagang gustong magpakasal ng prinsesa sa iyo, hindi mo ba ako ipaglalaban sa utos? Sinasalita ko, huwag mong sabihin ang emperador, kahit na si Yama, ang hari ng impyerno, kahit na si Haring Langit. Susundin ko pa rin ang iyong nais. Dong lang. Naniniwala ako sa iyo. Tama, asawang babae. Ako na ang namungunang estudyante sa Jinke. Totoo. Ito ay mensahe mula kay Sange. Si Dongyong ay may karaniwang talino. Pinili ko siya bilang namungunang estudyante
para mapanatili ang yaman at karangalan ni Bunso sa buong buhay niya. Kapatid na lalaki. Tumayo ka. Walang alipin at amo na magkatulad ang katayuan. Dapat pantay ang treto. Si Yao Guang, na bunsong kapatid, ay mahirap ang pinagmulan. Huwag mong madumihan ang ipinagkaloob na silya ng emperador. Dong lang. Sa tingin mo ba ay ipapahiya kita? Yaor. Paano ko may isip yan? Inay. Si Yaor ay taga-dong pamilya namin. Siyang nagligtas sa amin. Araw-gabi siyang namumulot ng gamot at gumagawa ng gamot. Pinagsama-sama niya ang pondo para sa aking biyahe patungong Kabisera para sa pagsusulit. Walang Yaor. Wala akong ganitong araw. Kayo sa hinaharap. Huwag na huwag siyang targetin. Dong lang, ito ang pinaghandaang elixir ng buhay para sa iyo. Sana ay ibigay ko ito sa iyo kapag ikinasal na tayo. Ngunit ngayon ikaw ay nakapasa sa pagsusulit. Isipin mo na lang na ito ang regalo ko sa iyo. Kumuha ka lang ng ilang damo. Paghulma ng putik na bola at tatawagin itong elixir ng buhay. Akala mo ba'y niloloko mo ang 3 taong gulang? Hindi ito basta-basta makakamit ng sinuman. Kailangan itong pagpalain ng mga Diyos, at pagkalooban ng mga espiritu ng lupa, ng awa. Pinapayagan ng puno ng mundo, nagawa sa pagpipino, na makakapagpanatili kay Donglang, laban sa lahat ng sakit, pinalalawig ang buhay. Kahit na ikaw, prinsesa ng Holly, malamang hindi mo makakamtan. Na may matalim na dila. Kaya nga ganito, nabighani ang kapatid ko sa kanya, maliit na kapatid. Ito ay ginawa ni Yaor sa panganib ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng pag-aani ng mga gamot, kahit na walang kakaibang bisa. Sapat na ang intensyon na ito. Ipinapasa sa emperador ang gantimpala. Ginoong Dong, ito ay mula sa emperador, na espesyal na ibinigay sa iyo bilang handog. Binabati kita, Dong Zuangyan, sa iyong tagumpay. Halika. Nanay. Ito ay ibinigay ng emperador para sa kuya ko. Ano ito? Hindi ko rin ito kilala. Ang prinsesa ay maraming alam at karanasan. Siguradong kilala mo na ito, di ba? Basta nasabi ko lang nang walang masyadong iniisip, na si Kuya San ay nagpadala sa akin ng isang kahon. Si Haring Kuya ang pinakamaalaga sa akin, dahil sa aking kapakanan. Special na ibinigay kay Donglang. Ang mga red along ito ay matalim na matalim. Ito talaga ay isang kasangkapan para sa paggawa ng sandata. Talaga namang maraming kaalaman ng prinsesa. Hindi tulad ng ilang mga alipin na umaangkin ng hindi kanila, na napakabastos. Nakikita kong ikaw ang may mababang kaalaman. Ito ay hindi isang sandata. Saan niya nakilala yun? Yaor. Paano mo nalaman na ang alay na ito ay pagkain? Ito ang hari ng prutas mula sa timog dagat, na tinatawag na durian. Bakit ka nagmamalaki? Alam mo na, yung prinsesa, bilang isang miyembro ng royal family, paano siya hindi makakaalam? Sinasabi lang niya sa atin, na nagbibiro lang siya. Kahit ang pinsan ng emperador, ay may gusto sa aking anak. Mababa ang iyong katayuan, walang ama, walang ina, hindi mo siya matutulungan sa kahit anong paraan. Nanay, bakit mo sinasabi ang mga ito? Kung may nais kang sabihin, mas mabuting ipahayag mo ng malinaw. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka na. Lumayas ka sa pamilya Dong. Sa bahay na ito, nandyan siya, wala ako. Ako meron, siya wala. Tayo na. Inay. Hurry up at ibalik ang prinsesa sa istasyon. Yaor. Huwag kang mag-alala, ako si Dongyong. Hindi ko gagawin ang ganun. Ang walang hiya na iwan ng asawa niyang matanda. Dong lang, naniniwala ako sa'yo. Dong lang. Nakalimutan kong kunin ang elixir ng buhay. Sige. Inay. Anong ginagawa mo? Dapat malinaw ang posisyon ng tao. Ang basura ay dapat manatili sa tiyan ng aso. Parang binato mo lang ang sapatos mo. Hindi ba't dahil sa'yo, walang mata at puso? Totoo ba na ang long life pill ni Yao Guang ay totoo? Inay. Kahit na hindi mahalaga ang pill na ito ay pagpapakita ng puso ni Yao. Paano mo mapapakain sa aso?
Kung talagang hindi mo kayang tanggapin si Yaor, magkakaroon tayo ng pagputol ng ugnayan bilang ina at anak. Ikaw. Sumakay ka. Yaor. Pupunta ako para kausapin siya ngayon. Buntis ka pa. Huwag kang magalit. Babalik ako sa iyo mamaya. Sinasawalang bahala ka nila, Dong lang. Baka hindi ka rin niya pinapansin. At itong sinasabing bata. Paano mo alam na hindi siya interesado sa akin? Kung interesado siya sa'yo, bakit hindi ka niya sinabihan? Bukas ay kailangan na niyang bumalik sa Beijing. Ano? Bukas ay babalik na siya sa Beijing. Hindi ako naniniwala na nakita na siya. Sa mga aliw at yaman ng kabisera, maging tapat pa rin si Dong lang sa iyo. Yaor. May nangyari kagabi na nagtagal. Ikaw ba? Naghihintay ka ba sa akin? Nag-aalala ka na? Yaor. Yaor. Anong nangyari sa'yo? Ikaw ba ngayong araw? Gusto mo ring sumama sa prinsesa pabalik sa kabisera? Paano mo nalaman? Nais kong magbitiw sa posisyon sa harap. Ano? Ngayon ay buntis ka. Hindi ako mapakali. Siguradong mananatili ako sa bahay para alagaan ka. Ang dahilan kung bakit ka nagbitiw ay dahil dito. Ako ay nag-aaral at nakamit ang karangalan. Lahat ng ito ay para sa iyo at sa ating anak. Ginawa ni Dong lang ang lahat ng ito para sa akin. Talagang hindi ako nagkamali sa tao. Dong lang. Sapat na ang iyong intensyon. Magsimula ka na sa Beijing. Tiyak na maipapakita mo ang iyong ambisyon. May asawa na ganito. Ano pa ang hahanapin? Saan ka pupunta? Pupunta sa opisina para magparehistro at magpakasal. Ginoo. Ikaw na ang aking lehitimong asawa. Bigyan mo ako ng 5 taon. Hindi, 3 taon. Siguradong nasa Beijing ako. Bibili ako sa iyo ng mas malaking bahay. Gusto kong maging punong ministro. Para mapangalanan kang ginang. Dadalahin ka sa pinakamagandang sedan. Ipapasyal ka sa buong pangunahing kalye. Sige. Hihintayin kita. Ako at si Yaor ay nakarehistro na bilang mag-asawa. Kaya't sa hinaharap, huwag mo na siyang pahirapan. Ano? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Napakasalan siya. Kuya, bakit hindi ka nakikinig sa payo? Anong klaseng panggagambala ang ginawa ng babaeng iyon sa iyo? Ano bang ininom mo? Tumingin ka sa prinsesa. Siya ang nararapat sa iyo. Kung patuloy ka sa ganyan, hindi na kita kikilalanin bilang kapatid. Bakit hindi pa dumarating si Yaor? Dong lang. Yaor. Dong lang. Nagmamadali ako para makagawa ng bagong kumot. Natatakot akong malamig ka sa gabi at natatakot ka ring magyelo. Ngayon, mayroon na ito. Makakatulog ka ng maayos sa gabi. Yaor. Ito. Bitawan mo. Bitawan mo na. Kung hindi ka bibitaw, masasara na ang pintuan ng lungsod. Bitawan mo. Tayo na. Yaor. Yaor. Dong lang. Hihintayin kita. Yaor. Sa lalong madaling panahon, dadalhin kita sa kabisera. Sa daan, aalagaan kita ni Dong lang. Yaor. Ang pendant na ito ay napakahalaga sa akin. Hayaan mo itong samahan ka para sa akin. Yaor. Dong lang, hinihintay kita na bumalik. Yaor, nakarating na ako sa kabisera. Sobrang namimiss ko ang Ginoo.
Dong lang. Araw-araw ay iniisip kita, ngunit di kita makita. Nais ko lamang na ang puso mo ay katulad ng puso ko. Ginoo, mas malakas pa, mas malakas pa. Mas malakas pa, mas malakas pa, Ginoo. May sulat na ba si Dong lang? Ginoo, si Ginoong Dong ay 2 buwan nang hindi nagpadala ng sulat. Dong lang. Maaaring abala siya sa mga gawain. Ginoo, huwag ka nang mag-alala. Sa baywang ni Dong lang. Hindi pa ba sapat na ako'y nakayakap? Kailangan pang may ibang babae. Lumabas na ang bata. Malapit na lumabas. Sige, mas pagbutihin mo pa. Ang kapangyarihan ang pinakamainam na pampatigas ng lalaki. Ano sa tingin mo, Dong lang? Ginoo, may sulat mula sa tahanan ni Ginoong Dong. Sinasabi na ng anak na si Ginang Dong. Dong lang. May maganda kang asawa at munting anak. Iniisip pa rin kita. Sunugin mo na ang liham, magpaalam ka na. Oo. Ang cute mo talaga. May sulat si Mama at Papa. Walang pagsisisi. Sa mga taong ito, palagi nang tumataas ang posisyon ni Dong lang. Pero mas bumababa ang bilang ng mga liham. Noong una, 6 na sulat sa isang buwan. Ngayon, tuwing Pasko, 1 na lang ang ipinapadala na liham. Hindi ito mula kay Dong lang. Ito ay liham mula kay Sang. May sinabi ba ang ama na hindi siya nagsisisi? Ayaw ng ama na magsisi. Sinabi ni Sang na bukas ay ang salo-salo para sa asawa. Makikipagkita siya sa nakatatandang kapatid at pangalawang kapatid. Para personal na makipagdiwang. Sa wakas ay kinilala na nila si Dong lang. Totoo ba? Bukas ay makikita na ni Buhuwei ang ama. Totoo nga. Yay! Babalik na ang ama. Sabi ni Sange. Bukas na ang pagdiriwang ng salo-salo para sa asawa ko. Ipapahayag ko na ako ang tunay na nakababatang kapatid niya. At tatanggapin ko na rin si Dong lang bilang aking bayaw. Malapit nang mag-expire ang 7 taon. Kapatid. Sa wakas, napatawad na rin ninyo ang munting kapatid. Dong lang. Panahon na para ipahayag ko ang aking tunay na pagkakakilanlan. Binabati ang Ginoong Dong. Talagang mahusay sa pagpapalaki ng anak. Siya nga ay talagang nakakapagpahanga. Pumasok, pumasok. Binabati, 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 ginang. Yung cute na bata, dala ang anak. Dito. Para sa mga mababang uri ng katulad ninyo. Ito ba ang dapat na lugar? Ngayon ay ang araw ng pag-angat ni Dong lang. Bilang punong ministro. Na espesyal na inihanda para sa akin. Bakit hindi ako makakapunta? Hindi ka rin naman nag-iisip. Tumingin ka sa sarili mo kung bagay ka. Sige na. Hayaan mo na siyang manatili. Mismong makita ang mga langgam. At ang agwat sa pagitan ng langit at lupa, mabuti na ring maaga siyang mawalan ng pag-asa. Baka nga. Kayo ang mga nagtanong sa langit. Dong lang. Itay, talagang napakahusay ng Ginoong Dong. Sobrang pinahahalagahan siya ng emperador. Sa loob ng wala pang 7 taon, naitaguyod siya bilang punong ministro. Nakita mo na ba? Ang anak ko si Yang. Mula ngayon, magiging tao na siya ng hari. Kami sa pamilya Dong ay mga kamag-anak ng hari. Ikaw, isang tao mula sa probinsya. Isang katulong lamang. Naghahangad na makasama ang anak ko. Alam mo ba? Ang lahat ng ito na mayroon tayo ngayon. Sino ang nagbigay nito? Sa kabilang banda, hindi ikaw. Alam na ng lahat. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa mabuting hari. Napili akong maging punong ministro. Mas lalo pang ninais ng hari na ipakasal ang prinsesang royal sa akin. Ipagkakaluwag niya ang kanyang anak na babae sa akin bilang asawa. Ngayon ay araw ng aking pasasalamat sa kanyang kabutihan. Handog para sa aking minamahal na asawa. Nalaman na ni Dong lang, na alam na niya ang aking pagkakakilanlan. May kasabihan nga, ang matalinong asawa ay sumusuporta sa aking pangarap. Ako ay may isang matalinong asawa na nagdadala ng 10,000 ginto. Ako si Dong. Na nakamit ang aking tagumpay at yaman ngayon.
Hindi maiiwasan ang isang babae na tahimik na nag-aalay mula sa masigasig na pag-aaral hanggang sa maging opisyal. Siya ang nagluwal sa aking mga anak. Matagal akong hinintay ng 7 taon. Dong lang, alam ko lang, na hindi mo ako bibiguin. Makikita ng mga kapatid na lalaki, na ang mga pinagdaraanan ko noon ay sulit. Sino ba ang tinutukoy dito? Talagang pagkatapos ng hirap, may tamis. Makakapangasawa ng punong ministro, maging isang ginang ng mataas na katungkulan. Ang paghihintay ng 7 taon ay sulit na. Oo nga. Siya iyon. Anak na babae ni Prinsipe Rui. Ginoo ng lungsod na si Ruyu. Nandito na ang ginoo ng lungsod. Kahit na siya ay ginoo ng lungsod. Talagang hindi ko inaasahan. Siya ang anak na babae ni Prinsipe Rui. Naging ginoo ng lungsod na siya. Nanay, kung hindi mo talaga matanggap si Yaor, pakatapusin na natin ang ating relasyon bilang mag-ina. Gusto kong maging punong ministro ng kasalukuyang dinastiya, para makuha mo ang titulong asawang may mataas na katungkulan. Dong lang. Sariling kahihiyan. Babaeng nakikipag-ugnayan sa iba. Nangangarap ka pang maging Panginoon ng pamilya Dong. Si Prinsesa Ruyu, siya ang babae na nais kong makasama. Buntis na siya ng anak ko. Bukas, babalik tayo sa kabisera. Gagawa ako ng malaking kasal para sa kanya. Gagamitin ko ang 888 daang handog, sa tamang paraan ng pagpapakasal. Dong Yung. Hindi ba dapat akong bigyan ng paliwanag? Gusto mong pakasalan siya? Ano ako sa iyo? 7 taon na ang nakalipas. Ikaw ang humiling na isama ako sa apelyido ng pamilya Dong. Ngayon nandito pa ako bilang iyong legal na asawa. Ngunit nais mo ng pakasalan ng ibang babae. Dong lang. Dumating ka sa tamang oras. Susunod. May ikatlong bagay pa akong iaanunsyo. 7 taon na ang nakalipas. Ako ay nalinlang ng magandang babaeng ito. Napinilit akong makipagtalik sa kanya. Ganito pala iyon. Mukhang hindi naman. Ngayon, ako ay opisyal na nag-aanunsyo. Na ako, si Dong Yung, ay maghihiwalay. Nakababatang kapatid. Ate, kuya, ang kapalaran ng nakababatang kapatid ay nasira. Huwag niyong gawing biro ang aming nakababatang kapatid. Nabubuhay na kayo sa kawalang pag-asa. Maghiwalay na. Yao Guang, dapat mong makita ng malinaw ang agwat sa pagitan natin. Bilang punong ministro ng kasalukuyang dinastiya, ikaw ay isa lamang sa aking mga aliping babae. Talaga ba? Gusto mo pang maging asawa ng punong ministro, ngunit sinabi mo naman na sa buhay na ito, ako lang ang iyong pakakasalan. Bakit siya ang napili mo? Noong bata pa, mga biro lang ang mga iyon. Bakit ka pa nag-aartista? Ang ating kasalukuyang estado ay magkaibang magkaiba. Hindi mo nga tinitingnan. Anong karapatan mong ikumpara sa akin? Biro lang. Ako si Dong Yung. Lubos na pinahahalagahan ng hari. Isa sa ilalim ng hari, punong ministro sa itaas ng lahat ng tao, at siya rin ang napili ng emperador bilang manugang. Si Ruyu ay kapatid ng emperador. Sa mga nakaraang taon, siya ang tumulong sa akin na umangat. May kapangyarihan sa buong bansa. Kung hindi ko siya pakakasalan, kailangan ko bang pakasalan ng isang katulong? Akala ko dahil dito ka. Alam mo ba? Ang lahat ng meron ka ngayon, buhay ng buong pamilya mo. Ang iyong katayuan bilang valedictorian, ang kapangyarihan mo bilang punong ministro, kanino ito nanggaling? Siyempre, dahil sa aking kakayahan. Nakuha ko ang aking kakayahan. Hindi ba? O ikaw ang nagbigay nito. Alam kong mahal mo pa ako. Kaya dapat, mas alam mo ang dapat tiisin. Magsilayo ka na lang. Kaya ko pa. Ipinagkasama kita sa labas. Itay.
Ayaw kong makita ng bata, na ikaw ay naging inabandona, kaya't umalis ka na. Matagal na kitang pinayuhan, na ikaw at ang pamilya naming Dong, ay hindi magkatugma. Huwag ka nang mangarap ng ganyan. Isang mababang kaluluwa na babae, gusto pang umakyat sa sanga at maging phoenix. Umalis ka na. Kung marunong kang magpahalaga, maari pa rin kitang alalahanin bilang mag-asawa, pero kung magpapakaipal ka, huwag mo akong sisihin kapag nagbago ang tingin ko sa'yo, kuya. Pangalawang kuya, pangatlong kuya, bunso. Walang pagsisisi. Alam mo ba kung ano ito? Alam mo ba kung ano ang inihandog ko para sa'yo? Isang piraso lang ng sirang jade na walang halaga. Hindi ka ba ang gusto mong sabihin, na binigyan mo ako ng anak? Na makapag-anak sa akin? Iyan ay isang karangalan mo. Alam mo ba kung ano ang pangalan niya? Nais na umangat sa pamamagitan ng anak, umaasa sa anak para umangat, talagang hanggal. Oo. Ako'y bobo. Isipin mo na lang na ang aking 7 taon, na tapat na puso ay sinayang. Ngunit kayong pamilya Dong, huwag kayong umasa na makakamit ang aking kapatawaran. Ikaw. Tiyak na magsisisi ka para sa araw na ito. Ang lahat ng ginagawa mo ay may kapalit. Sandali lang. Sino ang pumayag na umalis kayo? Tawagin niyo ang tao. Pigilan niyo siya. Oo. Mahilig kang agawin ng lalaki. Ibibigay ko na lang sa'yo. Anong gusto mong gawin pa? Dong lang. Ikaw ay nakaupo bilang punong ministro. Kung malaman ng iba, bago ipanganak ang iyong tunay na anak, may isa pang, mababang uri na illegitimate na anak na babae. Kung ipakalat ito, hindi ito para sa iba. Mayroon bang pang-iinsulto sa iyo? Sabi ng ginang, tama ang sinabi niya. Kaya mas mabuti kung ikaw mismo ang gagawa. Patayin sila. Manang, magpakatatag ka. Kapatid na lalaki. Kapatid na lalaki pangalawa. Kapatid na lalaki, dito na ako para iligtas ka. Asawa, bakit hindi ka pa umaaksyon? Ayaw mo ba siyang masaktan? Kahit ang tigre, ayaw kumain ng sariling anak, Dong Yong. Bilang isang opisyal ng palasyo, pumatay ka sa iyong asawa at mga anak, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng emperador? Papatayin ang buong pamilya ng Dong. Nangangahas ka pang magbanta kay Dong lang. Ako. Bakit ka nagkakaroon ng gulo? Ang dinadala ko sa aking sinapupunan ay anak ng imperyo. Kung saktan mo ako, ikaw at ang batang ito, kailangan ninyong pareho mamatay. Hahawakan mo ba ako? Sobra na. Hindi ito lugar para magwala ka. Yuko ka at humingi ng tawad sa aking ginang. Pinapakiusapan niya akong magpaliwanag sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. At saka, ikaw, Dong Yong, sinungaling ka sa akin. Ito ang magiging huli mong pagpili sa buhay mo, na pinagsisisihan mo. Inay. Itay, huwag mong patayin si Inay. Huwag mong pumatay kay Wuhui. Huwag kang magsisisi. Ikaw ay hindi nagsisisi. Ang isang lalaki na walang lason ay hindi tunay na lalaki. Sila ng kanyang ina ay mantsa sa iyong buhay. Ngayon, dapat itong putulin mula sa ugat. Hindi ako, si Dong Yong, magiging ganoon. Isang walang hiya na tatalikod sa kanyang asawa. Dong Yong, maglakas loob kang saktan ng aking anak kahit kaunti. Sisiguraduhin kong pupunuin ko ng dugo ang buong angkan mo. Yung babae na umaasang umaakyat sa posisyon gamit ang kapangyarihan. At nagmamalaki pa dito. Yao Guang. Para sa aking karera. Ikaw at ang iyong mga anak. Magpakamatay na kayo. Anong nangyayari? Si ikalawang kapatid. Eldest brother. Nabigo po ang nakababatang kapatid. Talagang nagkamali ang nakababatang kapatid. Ginoo. Ginoong Dong. Bilisan mo. Patayin mo sila. Ipaparangalan ko ng malaki ang kuya kong emperador para sa'yo. Sige. Dong Yong. Kung magagalaw ninyo kami, dumarating na ang emperador. Unahin nilang putulin ang ulo ko. O unahin nilang kunin ang buhay ninyo. Sa tingin ko ikaw. Ayaw lang ng buhay niya na masyadong mahaba. Ngayon.
Ipapadala ko kayo sa kamatayan. Nanay. Tama na. Nakababatang kapatid, nanay. Nakababatang kapatid. Anak kong babae. Sinong may lakas na saktan ng aming anak na babae, magpapakamatay. Sinong may lakas na saktan ng aming anak na babae? Kuya. Pangalawang kuya. Pangatlong kuya. Pangalawang kuya at pangatlong kuya. Natatakot silang may mangyari sa akin. Kaya nagpa-duplicate muna, para protektahan ako. Ate. Tito, pakiusap, tulungan mo ang nanay namin. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot, hindi ako takot. Tito, hindi kailanman magagawa. Nasa iyo ang dahilan ng iyong ina. Aking nakatatandang kapatid, Yaor, huwag ka munang magsalita, nawala ang iyong espiritu, malubha ang iyong kondisyon, magpahinga ka muna ng mabuti. Aking nakatatandang kapatid, nagkamali si Yaor. Talagang alam ni Yaor ang kanyang pagkakamali. Walang anuman, nandito ang kuya. Kahit na ipamigay pa ng kuya ang lahat ng kanyang lakas, hindi kanya papayag ang masaktan. Dong lang ah. Saan galing ang cute na ito, na naglakas loob na saktan ng aking anak? Sobrang hinahanap mo ang iyong kapahamakan, nanay. Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, iyon ang kaibigan ng maliit na cute. Dong lang. Tingnan mo, dati pa nga ay may pagkamalambot ka sa kanya. Mukhang matagal na niyang naipasa sa iyo ang sombrero ng pangangalo niya, na hindi mo alam. Nagdududa ako na ang batang ito ay hindi rin sa iyo. Yao Guang. Sa harap ko. Magtatangkang makipaglamayan sa ibang lalaki. Nakalampas sa pader. Marumi pero kaakit-akit. Ngayon, tiyak na ako. Papatayin kayong dalawa, mga taksil, sa pamamagitan ng mabagal na pagpatay. Dong Yong. Alam mo ba kung sino ang aking nakatatandang kapatid? Sino siya? Isa lang siyang katulad mo. Maliit na paborito. Tama. Ano pa ba ang maaaring maging dahilan, maliban sa mga makapangyarihang tao? Siya ang namamahala sa buong mundo, at sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na sinasamba ninyo sa lahat ng dako. Siya ang namamahala sa buong mundo, at sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos na sinasamba ninyo sa lahat ng dako. Talaga bang Diyos ng langit siya? Totoo ba? Anak ko, hindi ba ako nakarinig ng mali? Itong munting mahal, sobrang lakas ng loob na tawaging kapatid ng Diyos ng langit. Kasinungalingan. Walang kwenta, parang walang pakialam, mukhang hindi niya kayang tanggapin. Ang sakit ng paghihiwalay. Siguro ay nawalan na siya ng katinoan. Dong lang. Paano mo nasabing noong una ay naakit ka, sa ganitong baliw na babae? Talagang nakakahiya. Totoo, kasalanan ko ito. Ito ay dahil sa aking nakaraang pagkabulag. Na maling inisip na ang isda ay perlas. Dong Yong. Naisip mo na ba? Na mula nang makilala kita. Bakit palagi kang nasa panganib? At bakit paulit-ulit kang nililigtas? Akala mo ba ito ay isang karaniwang babae? Maaari bang magawa ito? Sa mga pagkakataong buhay at kamatayan, tunay na hindi ito kayang gawin ng tao. Hindi ba? Dong lang, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Kung siya ay isang napakataas na diwata. Isang diwata siya. Bakit hindi siya nag-asawa sa hari ng mga dragon sa silangang dagat?
O kaya ay ang Emperor ng Fox Spirit sa Chinkyu, na sadyang ikinasal sa'yo, isang ordinaryong tao na walang anuman. Saan magkakaroon ng ganitong handal na Diyos ang babae? Tama ang sabi ni Princess Ge. Sa mga nakaraang taon, walang isang kamag-anak na pumunta sa bahay para hanapin ang cute na ito. Paano siya nakalabas na parang may kapatid na lalaki mula sa wala? Kanina, muntik na ang punong ministro, na maloko ng iyong mga pakana. Nang ahas kang lapastanganin ang Diyos. Ngayon, gagamitin ko ang inyong dugo upang ipagdasal ang galit ng langit. Mahal na kapatid, bakit pa tayo makikipagtalo sa kanila kung gusto nilang mamatay? Sasama ko na silang lahat sa kanilang paglalakbay. Ito. Ate. Huwag. Natatakot ang nakababatang kapatid na babae sa aking kapangyarihan. Sa unang galaw pa lang, magigiba ang mundo. Makakaapekto ito sa mga inosenteng buhay dito sa mundo. Sige na nga. Kahit isang inutil, nananapak pa rin ng mayabang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Gaano kataas ang maabot ng dugo mo. Talagang susubukan mong saktan ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung tatamaan mo ang anak kong babae. Hindi mo ba alam na, sa harap ng prinsesa, hindi ka dapat manghimasok? Bakit ka natatakot? Kung natatakot ka na, dapat kang lumuhad. At dilaan ang dumi sa sapatos ng prinsesa hanggang malinis. Kung masaya ang prinsesa ng lalawigan na ito, marahil ay mapapatawad pa kayo, ang masasamang lalaking ito, at ang maliit na mahalaga. Ikaw. Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ang aking ama? Ikaw, itong sampal na ito, ay para sa iyong pagyuyurak sa sarili, na nangakit sa may asawa para maging kabit. Itong sampal na ito, ay para sa iyong pang-aapi sa akin, aking mahal na kapatid na lumaki sa palad. Itong sampal na ito, ay para sa iyong pang-aabuso sa akin, mga pamangkin na itinuturing na kayamanan. Ikaw. Itong paa, Rui, ginagamit mo ang iyong kapangyarihan upang mangapi, tinuturing ang mga tao na parang mga insekto. Ikaw. Kuya. Yaor, likas na mapagbigay ang iyong pagkatao. Pero ang mga taong walang hiya tulad ng mga baboy at aso, hindi karapat dapat na patawarin. Ngayon, hayaan mong si Kuya, ang maghayganti para sa iyo. Mga tao, magbantay. Mga tao, magbantay, bantayan. Agad siyang pigilan. Kayo mga ulol. Hindi pa kayo lumalapit. Protektahan ang punong ministro at ang prinsesa. Punong ministro at prinsesa. Hindi kami makagalaw. Ikaw, cute mo. Anong klaseng mahika ang gamit mo? Walang hiya ka na. Tumahimik ka. Anak, anong nangyayari sa'yo? Magsalita ka na. Inay. Huwag kang lumapit. Dongyong. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay isang pinakamataas na diwata sa langit at lupa. Hindi ka tinanggihan niyan kahit na ikaw ay mababa. Iniwan ang kanyang banal na pagkatao. Buong puso siyang ikinasal sa'yo. Nagkaanak at nag-alaga para sa'yo. Naghintay ng 7 taon. Naglingkod sa iyong ina. Alagaan ang kapatid na babae. Tama lang na 2,342 na araw at gabi. At ikaw. Matapos umunlad. Hindi marunong magpasalamat. Sa halip ay iniwan ng asawa at mga anak. Pati na ang iyong asawang pinakasalan. Pumatay sa sariling laman. Sinasabi mo. Dapat ba kayong mamatay? Tama. Si Yao Guang ay nag-alaga ng walang pagsisisi sa mga nakaraang taon. Nagtatrabaho sa pamilya Dong. Maaga at gabi nag-aalaga sa kanyang mapang-api na ina at kapatid na babae. Ano ang nangyari? Si Dong Yong ay nasa Beijing. Nagsasaya at nagsasaya.
Ang buong pamilya na ito, nakikita ang prinsesa na may kapangyarihan, laging sumusunod na parang aso, at nag-aaral pa. Sa tingin ko nga, kahit ang maliit na cute pa, mas hihigit pa sa kanya. Huwag kang magpasinungaling. Iyan ang tungkulin ng isang may asawa. Sino mang asawa ay gagawin ng ganito. Iyong mga iyon ay karapat-dapat, hindi na kailangang banggitin pa. Tama. Kung may sisihin, siya mismo ang may kasalanan dahil sa kanyang pagiging cute. Bumuhos sa kapatid ko, pinilit ba namin siya? Ang tao ay umaakyat sa mataas na antas. Anong mali sa pagpili ng kapatid ko ng prinsesa? Kung siya ay nagmula sa marangal na pamilya, bakit namin siya ikinahihiya? Kaya, ang nagmula sa mababang estado, hindi karapat-dapat na mabuhay. Dapat lang na kayo'y apihin at sayangin. Tama nga, ganyan talaga ang mundo. Sige. Kaya ikaw. Kayo. Ang pinakamababa sa mundong ito, mahal na marumi ang pamilya Dong. Dapat na mawala na ito sa mundo. Hindi. Ang kapatid ko ay ang punong ministro. Kung papatayin mo siya, hindi ka patatawarin ng emperador. Tama, ang tatay ko ay si Prinsipe Rui. Maglakas loob ka at galawin kami. Ito ay isang malaking kasalanan na parusahan ang siyam na angkan. Emperador. Sa tingin mo, ang emperador ay magpaparusa para sa inyo, na mga basura na buhay. Upang parusahan kami, syempre. Kung natatakot ka, bitawan mo na si Donglang. Kuya, bitawan mo siya. Ate, hindi ka pa ba madyay gising sa katotohanan? Siyang tunay. Kuya, nagkakamali ka. Nakita ko na ang nakakasukang mukha ng pamilyang ito. Nakita ko na. Hintayin mo lang ako at si Dongyong, na matapos ang lahat. At saka ko aayusin ang aking mga bagay. At saka ko na siya papatayin. Pirmahan mo. Gusto mo akong iwanan? Gusto mo akong iwanan? Tama iyon. Ikaw na parang baboy at aso. Mas mababa pa sa hayop. Karapat dapat ka bang makipag-ugnayan kay Yao Guang? Kahit maghiwalay pa man, si Yao Guang pa rin ang magpapahinga sa'yo. Walang galang. Ikaw na walang alam na babae sa baryo. Palagi mong tinitingala ako bilang langit. Ano man ang sabihin ko, sundin mo. Ngayon, iyon ay dahil dati akong bulag. Akala ko ikaw ay isang bihirang tapat at maasahang lalaki. Sinasabi mong puno ka ng kaalaman. Palagi mong binabanggit ang kabutihan at moralidad. Ngunit sa katotohanan, isa kang nagtatakwil sa iyong asawa. Mahal na pumatay ng asawa at anak na babae. Ganitong tao, hindi karapat-dapat na maging asawa ng aking Yao Guang. At lalong hindi karapat-dapat na maging ama ng hindi pagsisisi. Baligtad, baligtad. Mula pa noon, mga lalaki lang ang nag-iwan sa mga babae. Saan ka nakakita ng babae na nag-iwan sa lalaki? Talagang hindi kami nagkamali sa iyo, buong pamilya namin. Ikaw na walang modo. Huwag pumayag si Dongyong na pumirma. Kung pumirma siya sa kasulatan ng paghihiwalay, saan ko ilalagay ang prinsesa? Hindi ba't kukunin ko ang bagay na ayaw niya? Ako. Pumirma o mamatay. Kuya, pero na. Ate. Ganito nila kayo sinaktan at pinahirapan. Pinilit nilang tiisin ang lahat ng sakit. Ganito na lang ba ang pagtanggap mo? Mga kagaya nila, mga walang kwentang tamad. Sila lang ang nagpapasama sa atin. Kasalanan nila ang lahat. Ang Diyos ang bahala sa hustisya. Sige. Kuya, makikinig ako sa'yo. Dala ka namin ni Buhuwei pabalik sa bahay. Sa bahay. Mga mandarambong at malilibog. Mamatay na kayo. Kuya, mag-ingat. Hindi. Anak na babae.
Inay. Anak na babae, yaor. Bakit ka ang tanga-tanga? Siya ay isang ordinaryong tao. Paano niya ako masasaktan kahit kaunti, kuya? Ikaw ay isang napakahalagang tao. Kahit na may 1% ng panganib. Hindi dapat mapahamak si Yao. Lalo na. Si Yao ay nagkamali na ng sobra. Hindi na dapat pa kitang madamay. Yao. Aking hanggal na kapatid na babae. Magandang trabaho, Dong Lang. Talagang karapat dapat sa prinsesa ng bayan. Tama iyon. Itong mga walang muwang na nilalang. Nais sana ng emperador na bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay, ngunit kayo mismo ang naghanap ng kapahamakan. Sa araw na ito, kahit na magbago ang mundo, gusto ko ring mawala kayong lahat. Ano ito, Diyos ko? Tingnan mo, ang laki. Ate, tiyo. Anong nangyari sa'yo? Nako. Bago ako dumating, gumugol ng 10,000 taon na pagsasanay para sa pamilya ni Dongyong upang makalikha ng 9 na pagliko ng elixir. Nais kayong dalhin pabalik sa langit para magkaisa. Ngunit ang iyong espiritu ay hindi pa nakabawi. Mukhang ito ay labag sa batas ng langit, kaya't nagkaroon ng pagsalungat. Pangulo at prinsesa, makagalaw na tayo. Inay, ikaw naman, nakakapagsalita ka na ba? Ako. Nakakapagsalita na ako. Kayong dalawang nilalang, anong mahika ang ginamit ninyo? Nagawa nilang hindi ako makapagsalita. Anak, huwag na huwag silang palampasin. Agad mong ipaghiganti ang iyong ina. Huwag kang mag-alala, inay. Walang makakatakas sa kanila. Kuya. Ako ang may kasalanan, bulag at matigas ang ulo. Napalad ka sa akin. Dadalin kita para hanapin si kuya at si San Kuya. Siguradong may paraan silang iligtas ka. Gusto mo pang umalis? Nasaktan ang punong ministro at ang prinsesa. Makakaalis ba kayo? Dong Lang. Sinasabi mo na ang kahihiyan na tinamo natin. Paano nila ito dapat bayaran? Siyempre, dapat silang magdusa sa 10 pinakamabigat na parusa. Mas mabuti pang mamatay. Hindi makaligtas, hindi makametay. Diyan lamang maaalis ang galit ko. Kayo, bakit hindi nyo pa agad dalhin ang 3 ito kay ginoong punong ministro? Tandaan, dapat buhay sila. Kung ayaw nyong mamatay, dapat kayong umalis ng maayos, mga inutil. Hindi ba kayo natatakot? Ang babaeng ito ay walang silbi. Bilisan mo at dalhin mo ako. Tiyo. Walang pagsisisi, walang takot, walang pagsisisi, hindi natatakot, nandito ang tiyuhin. Hindi ka pababayaan ng tiyuhin, at hindi ka masasaktan kahit kaunti kasama ang iyong ina, malapit ng mamatay. Nandito ka pa rin sa pagpapanggap. Kuya, ano ito? Yaor. Ito ay ang Jiushuan Immortal Pill. Ginawa ko gamit ang higit sa kalahati ng aking pangunahing espiritu, para sa paglikha nito, para sa ikapagiging immortal ng pamilya Dongyong. Basta't inumin mo ito, maibabalik mo ang iyong Diyos na katawan, at magiging bagong emperador ng langit, na namamahala sa lahat ng bagay. Kapatid, ikaw ang tanging emperador ng langit sa mundong ito. Huwag kang malito, sa anumang paraan. Anong oras na ito? Bakit ka pa nag-aalala dito? Inumin mo na ito. Proteksyon para sa walang pagsisisi. Bilisan mo. Huwag ka nang mag-atubili. Nanay, gusto ko na maging maayos kayo ng nanay at tito. Ayos. Nagpapanggap pa rin. Akala mo ba sa pagkain ng putik na bola, ay magiging Diyos ka na? Nagsasagawa ka ng malaking palabas dito. Tama. Kahit cute ka, bagay ba sa'yo ang elixir ng Diyos? PFFT, nagsusumikap na sa huling sandali, kahit anong katatawanan.
Totoo ngang Diyosa siya. Hindi siya Diyosa. Sa tingin ko, siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Paggalang sa Diyos ng mga Diyos. Si Dongyong ay napakalaking masama. Hindi matutumbasan ang kasalanan niya. Ngayon, ipapabayad ko sa inyo ang pinakamabigat na halaga sa tatlong mundo. Nakababatang kapatid, huwag nang mag-atubili. Agad na inumin mo ito. Ako. Anak, bilisin mo. Kunin mo ang gamot na iyon. Huwag na siyang payag ang kumain pa. Nanay, bakit ka naniniwala sa mga kasinungalingan niya? Anong Diyos-Diyosan? Mga kalokohan lang yan, nagmamagaling. Anong alam mo? Talagang mahirap ipahayag ang nararamdaman ng ina kanina. Napaka-odd talaga. Ang pinagmulan ni Yao Guang ay hindi malinaw. Huwag na sanang maging anuman na may kapangyarihan na halimaw. Na naging espiritu. Ito. May katotohanan ang sinasabi ng ina. Hindi natatakot sa 1,000, kundi sa isang pagkakataon. Bunso, bilisin mo. Inumin mo ito. Ina, makinig ka na lang sa tiyuhin mo. Sige, kakain ako. Ibigay mo na. Dongyong, ibalik mo sa akin ang elixir. Nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Ate, sisiw ko ito. Paano mo naman masisisi? Sobrang tuso at mabagsik siya. Bakit mo kinukuha ang mud ball na yan, Donglang? Kung gusto niyang kumain, hayaan mo siyang kumain. Gusto kong makita kung siya ay makakapagpabago sa pusa, o kung siya ay makakapagpabago sa aso. Prinsesa. Hindi ba't dahil dito sa taksil na ito, kakatapos lang kitang saktan? Sinalat ko sa'yo, pero masakit sa puso ko. Ayokong alamin kung ano to, basta't ayaw kong maging masaya sila. Gusto ko silang lahat ay hindi masaya. Pero si Dong lang ang nakakaalam ng sakit ko. Kaya kung ganito nga, agad ko itong durugin, para makabawi. Huwag, huwag. Napaka-nervous ni Yao Guang sa gamot na ito. Baka talagang napakamahalaga nito. Simula nang makilala ko siya, talagang ilang beses niya akong nailigtas. Napakakakaiba. Kung siya talaga ay isang diwata, bakit ako nagpakasipag sa pagyukod sa prinsesa ng mundong ito, para sa ilang dekadang kayamanan? Hindi ba't ito ay isang pag-aaksaya ng pagkakataon? Napaka-idiot. Ang tunay na daan tungo sa mahabang buhay ay nasa harapan ko na. Malapit na akong mamatay. Nandito ka pa at sumisigaw sa akin. Kailangan kong durugin ito. Dongyong, naglakas loob kang itulak ako. Naniniwala ka ba na agad akong mag-uulat sa aking kapatid na emperador at ipapawalang bisa ka bilang kanluranin? Ya nga, nabaliw ka na, humingi ka ng tawad sa prinsesa. Oo nga, kuya, bakit mo kinakain yang nakakatakot na bagay? Ya nga, anong nangyari sa'yo? Bilisan mo, isuka mo na. Huwag mong takutin ang nanay, anak. Huwag mong takutin ang nanay, anak. Kung mamatay siya, kasalanan niya yan. Sabi ko na, durugin mo na lang. Kailangan talagang kumain. Talagang isang baliw na walang kaalaman sa sarili. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para maayos ang batang ito. Huwag. Huwag, prinsesa. Ito ang tanging apo ng pamilya Dong, na may ginto. Pakiusap, iwanan mo siya. Oo, prinsesa. Oo, prinsesa. Isaalang-alang mo ang dati niyang koneksyon sa akin. Umalis ka. Malapit nang mamatay ang kapatid mo. Gusto mo pang ipagawa sa prinsesa na magkaanak para sa inyo. Mangarap ka na lang ng gising. Ikaw ang dahilan, maliit mong mahal. Siguradong ikaw ang naglagay ng lason sa utak niya. Sinasabi mong elixir. Hinahayaan mong kainin ito ng kuya ko. Ngayon, makikipaglaban ako sa'yo. Sobra kang mapag-imbat. Kawawa ang magiging bunga nito. Lahat ng ito ay karma ninyo. Anak, kamusta ka? Kapatid, anong nararamdaman mo?
Kanina, may isang puwersa na malakas na pumasok sa aking mga laman loob. Ngunit ngayon, ang puwersang ito ay kaya ko nang kontrolin. Hindi maganda. Ito ang aking kapangyarihan bilang isang Diyos. Napilit niyang niyakap kahit na siya ay isang mortal. Kuya, anong gagawin natin? Papunta na ang ikalawang kuya natin. Sana bago niya maabsorb ang kapangyarihan ng Diyos, makakaabot si Bunso ng oras. Anak, yung sinasabi mong gas, kanina, ano ba talaga yon? May silbi ba yon? May silbi ba talaga? Subukan mo lang, malalaman mo. Huwag kang pumatay, huwag kang pumatay. Sira. Pinatay ng ministro, may pumatay, tumakbo na. Ito ang tunay na paraan ng Diyos na mahika. Ako, Dongyong, ay naging isang Diyos na. Dong lang, ang galing mo talaga. Ako, kanina lang, sobra lang ang takot ko. Nagsalita ng walang pag-iisip, lumayo ka nga. Anak, siya, may anak ka pa sa kanya. Sige, kung ganun. Pwede bang iwanan ng cute na ito ng buhay? Dong lang, hindi. Zai Xianjun, pakiusap, bigyan mo ako ng buhay. Sa hinaharap, syempre, susunod ako sa iyo, Xianjun. Xianjun, dahil natapos na ang iyong misyon, hindi ba dapat nang ayusin ang dalawang ito? Kanina, sobra kayong nang insulto sa kanya. Tama. Panahon na para maghiganti. Hindi. Magsimula tayo sa iyo, Taksin. Hindi. Inihanda ng kuya ang elixir para kay Dongyong. Ipinagkaloob ng ikatlong kapatid kay Dongyong ang posisyon ng punong ministro. Kaya't ibibigay ko ang larawang ito ng mga bundok at ilog kay Dongyong upang protektahan ang kanyang pamilya sa loob ng tatlong mundo. At maituturing na natupad ang hiling ng nakababatang kapatid. Hindi maganda. Nasa panganib ang buhay ng nakababatang kapatid. Pag-ugong ng hininga. Hininga ng nakatatandang kapatid. Ngunit hamina na ng ganito. Baka at kabayo. Agad na magpadala ng 3,000 sundalo. Kasama ang aking katawang celestial. Oo. Hindi. Dongyong, may lakas kang pumatay sa aking kuya. Gagawin ko ang lahat para makipaglaban sa'yo. Anak na babae, inay. Maliit kong mahal, ikaw pa rin ang asawa ko sa Dong pamilya. Sa harap ko pa man lang. Pinoprotektahan mo ang traidor na ito. Dongyong. Nailigtas ko na ang buhay mo. Bakit mo kami gustong lipulin? Isang engkanto ang nagtago sa akin ng 7 taon. Kahit na gumamit ng mahika. Maraming beses akong nailigtas sa panganib. Tiyak na may balak siya. Ngayon, aalisin ko ang panganib para sa bayan. Wawasakin kita, engkanto. Tatay, hindi ka ba nagagalit o nagsisisi? Mas magiging maamo pa siya sa susunod. Pakiusap, huwag mong saktan si Tiyo at si Nanay. Anak, siya ay isang bata lang. Isang halimaw na ipinanganak. Anong maganda roon? At saka, cute pa siya. Oo, Dong lang. Ang dinadala ko sa aking tiyan ay isang batang lalaki. Gusto mo ng isang maliit na babae. Para saan? Kapatid, magiging Diyos ka na sa hinaharap. Anong babae ang hindi mo makukuha? Libo-libong babae, nakahanda na magbuntis para sa'yo. Tama ka. Masyadong abala ang cute na bata. Masyadong abala ang cute na bata. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak, siya ay iyong pinakamalapit na kamag-anak. Sino ang nagpasya na siya ay anak ng isang demonyang ina? Marumi ang dugo. Patayin mo siya. Ito ay para sa katwiran ng langit. Para sa bayan, nililinis ko ang masasama. Ako, Dongyong. Nagkamali ako, nagkamali ako. Hindi ko dapat minahal ka. Ang walang pagsisisi ay bahagi ng aking kapalaran. Ang kuya ay aking pinakamahalagang kamag-anak, basta't pakawalan mo sila. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Pirmahan ang kasunduan. Gusto mo akong maging alipin. Kahit napatayin mo ako, okay lang. Dongyong, basta't palayain mo sila. Nakiusap ako sa'yo.
Ngayon, alam mo na ang humingi ng awa, huli na ako. Kuya, huwag mong pakinggan ang engkanto na ito. Kalokohan yan. Gawin mo na. Dong lang. Masyadong magaan sa kanila ang pagpatay. May mas magandang paraan ako. Pahirapan natin silang mabuhay kaysa mamatay. Sabihin mo nga. Hindi ba sabi ng mangkukang na ito, na ang kabit na ito at ang batang ito, ay kapalaran niya? Kaya hayaan natin siyang saktan at sirain ang kanyang kapalaran. Naglagay ka ng banayad na palasyo, na ikukulong sila sa loob. Sa ganitong paraan, siya ang magtatapos ng kanilang buhay ng personal, sa kanyang sariling kamay. Kung hindi, ang ritual na ito ay, araw-araw na susunugin ang kanilang mga kaluluwa, magpapabaya sa kanila na, maging walang hanggan. Gusto kong siya mismo ang pumili ngayon. Huwag. Magandang ideya. Sundin mo na lang ito. Huwag si Dongyong. Patayin mo ako. Patayin mo ako. Sugod na, Yao Guang. Hinagupit mo ako. Hayaan mo na lang silang nandyan sa loob. Huwag. Huwag magpakamatay. Huwag. Nanay. Papatayin kita. Ikaw, cute ka. Akala ko pa naman ay aalalahanan ko ang ating nakaraan. Naghintay na sila. Para maging cute ka. Hindi ko inasahan. Na ikaw pala, para sa cute na ito, ay naglakas loob na pumatay ng asawa mo. Paano nangyari ito? May ganitong bagay ba? Si Dong lang, ang demonyong babae na ito. Nagtataka ako kung paano siya naglakas loob na gumawa ng masama bago mamatay. Ngunit dahil siya ay isang engkanto, tiyak na malaki ang kanyang lakas. Kukunin natin ang kanilang mga litid, at aalisin ang kanilang mga buto. Sa ganitong paraan, hindi lang natin sila mapapahina, at maaari pa nitong mapalakas ang kapangyarihan ng Immortal Lord. Ang ganda ng ideya, ang ganda ng ideya. Gagawin ko na ito. Di hamak na siya ang minahal kong Immortal Lord. Tunay ngang siya ang aking mapagmahal na asawa. Kaya gagawin ko ang pagtanggal ng kalamnan at buto. Hindi. Inay. Inay. Ang isang mag-asawang mapusok. Hindi mo ba ako pinaglaban ng ganito? Para sa inyo. Para maging isang bangungot na mag-asawa. Anong nangyayari sa araw na ito? Bakit nagbago ang panahon? Bakit biglang naging maulap? Anong nangyayari dito? Umikot ang lupa. Sobrang natatakot ako, Ginoong Diyosa. Huwag kang matakot. Nandito ang Ginoong Diyosa. Kaya't tapusin ko na sila. Dongyong, manggahas kang saktan ng aking nakababatang kapatid, kuya. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang mangangahas na saktan ng aking bunso? Kapatid na lalaki. Ikaw ang gumawa nitong mga sugat. Alam mo ba kung sino sila? Di ba isang pares lang sila? Na nagkukunwaring magkasama sa likod ko, mga halimaw. Kahit pa mabulok sa libo-libong palo, walang kawala ang kamatayan nila. Ikaw. Nang ahas ka pang saktan ako. Senyor. Sino ka naman? Si Dong lang ay senyor. Siya ay itinagubilin ng langit, upang puksain ang mga demonyo at masamang espiritu para sa bayan. Nakapagpahinto ng pagsasagawa ng senyor. Ito ay parusa mula sa langit. Para sa bayan, puksain ang masasama. Puksain ang mga halimaw at demonyo. Anak na babae. Ito ang lalaking minahal mo kahit na aalisin ang iyong engkanto.
Kahit na anong mangyari, protektahan mo siya. Tama ang mga sinabi ng ikalawang kuya. Si Dongyong ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Bumagsak sa kataksilan, walang silbi bilang ama. Nagsisisi ako. Ikaw ba ang pangalawang tiyuhin? Protektahan mo ba kami ni inay? Nandyan ang pangalawang tiyuhin. Walang makakasakit sa inyo. Yao Guang. Hindi pa kayo naghiwalay ng Diyos ng mga Diyos. Itong halik mo. Laki mong matanda, lalaki mong bata. Tunay na malalim ang pagmamahal at pagtutulungan. Sa tingin ko, siya na siguro ang pangalawang kabit mo, no? Mahal kong maliit. Naglalandi kayo sa harap ko pa. Para kayong naghahanap ng kamatayan. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kneel down at humingi ng tawad sa akin. Maaari pa kitang bigyan ng pagkakataon. Kung hindi, gagawin kong abo ang inyong grupo. Lahat kayo ay mawawala. Anong uri ng mahika ito? Isang mortal ang humaharap sa Yama. Hala, walang galang pa rin. Paano naman ito? Ginoo yan. Inay, nakialam tayo sa mga Diyos. Baka sisihin tayo ng mga Diyos, no? Imposible yun. Minsan si Tu, minsan si Gui. Isang grupo ng mga engkanto. Nasuot ng ibang tao na damit. Nasuot mo na ang damit ng iba. Akala mo talaga na para kang Diyos, ha? Ikaw ang tunay na Diyos, hindi si Shengjun. Bakit ka matatakot sa kanila? Tama ka. Ngunit, may dumating na naman na isang engkanto. Sige, magdala ka, papatayin kita. Papatayin ko ang isang pares ang mamamatay. Ngayon, gagawin ko ang tama para sa langit. Bababa ko kayo, mga halimaw. Ako. Mapagmataas. Akala mo lang na dahil may Big Brother akong 9-turn Immortal Pill, makakatuntong ka agad sa pagiging Diyos. Kahit na makapag-akyat ka sa langit, maaari pa rin kitang ibalik sa iyong anyo, maging isang mortal. Ginoong Diyosa, anak. Hindi mo kayang gawin yan. Ibalik mo sa akin ang aking kapangyarihan. Hindi mo kayang agawin ang aking kapangyarihan. Hindi mo maaring gawin ito. Sino ka ba talaga? Ako. Ay ang nagmamay-ari ng kapalaran ng lahat ng bagay sa mundo. Yama. Paano mangyayari iyon? Si Yao Guang ay isang halimaw lamang. Paano siya makikilala ang Diyos na si Yama? Siyempre, sila ang mga halimaw na ito. Nalihim na nag-uusap gamit ang anong uri ng mahika, para linlangin tayo. Ikaw, isang patay na may takdang oras, ay may karapatan bang questionin ako? Ano ang sinabi mo? Ang takdang oras ng pamilya Dong, ay matagal nang natapos, kung hindi dahil sa nakababatang kapatid na ninakaw ang aking talaan, upang baguhin ang tadhana ninyo. Noong 8 taon na ang nakalipas, nasa kabilang buhay na kayo. Ngunit naglakas loob kayong api-apihin siya. Inay. Nakababatang kapatid. Yaor. Dong lang. Yaor. Infected ang nanay at ang maliit na kapatid ko ng salot. Pumanaw na sila. Malapit na rin ang aking kapalaran. Hindi. Noong bumaba ako sa mundo para magtakas, si Dong lang ang mabait na nagligtas sa akin. Kailangan kong iligtas sila. Hindi. Dong lang. Sisiguraduhin kong iligtas ka. Sisiguraduhin kong iligtas kita. Kung magising si Dong lang, at makita na umalis na ang ina at nakababatang kapatid, tiyak na siya'y magiging labis na malungkot. Mas mabuting magising ang ina at nakababatang kapatid ng sabay.
10. Handa akong isakripisyo ang aking libo-libong taon ng pagsasanay, daanin ang hirap ng 10 buhay, upang makamit ang pamilya ni Donglang. Sa buhay na ito, naway maging payapa at maayos, maging mayaman at makapangyarihan. Para sa inyo, nakababatang kapatid, handang isakripisyo ang buong kakayahan, para mapadpad sa sakit ng 10 buhay na siklo. Pero kayo, maghayganti sa kapwa. Gusto pang puksain ang mag-ina nilang ito, sa araw na ito. Ako na ang gagantay, para sa hustisya para sa aking munting kapatid. Pamilya ng Dong, matagal nang hindi dapat umiral sa mundong ito, ngayon, bawiin ko ang inyong buhay. Batay sa inyong mga kasalanan noong buhay pa kayo, ihuhulog ko kayo sa walang katapusang impyerno. Daranasin ang walang katapusang pagdurusa. Kapatid. Sandali. Ate, ano pa ang hinihintay mo? Sobrang pinabayaan nila ang nakababatang kapatid. Walang halaga ang mamatay. Mamatay. Sobrang mura para sa kanila. Dapat nilang maranasan ang mga pinagdaraanan ng nakababatang kapatid. Kailangan nilang matikman ito. Ano ang halaga ng pag-aalis ng laman at buto? Gusto kong maramdaman nila ang sakit ng iba. Tama. Hayaan ang grupong ito ng masasamang tao na mag-enjoy sa ilusyon ng buong puso. Simulan. Simulan. Inang Reyna. Bakit ka kumakatok sa gitna ng gabi? Bakit hindi ka pa rin namamatay sa labas? Bakit ang tagal mong umuwi? Di kaya nangungulimbat ka sa labas? Inay. Ngayon, aksidente akong nahulog sa bangin. Kaya ako naantala sa pag-uwi. Tama nga pala. Dumating na ba ang sulat ni Yaor? Cute na bata. Si Yao Guang ay nagtatrabaho ng mabuti sa kabisera. Ikaw, ganito na lang ang nahukay mong mga ligaw na gulay. Ilan lang ang mabibenta niyan. Mukhang sinasadya mo talagang magpahinga. Hindi ka pa ba maghuhugas ng damit? Kailangan kong hugasan ng kamay ang aking sutlang damit. Hindi malinis. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Yao Mei, hindi kita papayag ang laging isipin, yung walang silbing asawa sa bahay. Isang maliit na cute. Gusto ko ang ginagawa niya. At saka, wala siyang katulad mo. Na malakas, matatag, at matibay. May sulat na dumating mula sa bahay ng mayamang tao. Sinasabi na ito ay mula sa iyong asawa, Yao Mei. Naghihintay sa iyo ang iyong asawa at mga anak sa bahay. Sunugin mo ang sulat. Ang isang sandali ng gabi ay napakahalaga. Walang silbi, masamang buto, talagang malas. Ngayon, ang ate ko ay nakaupo na bilang punong ministro. Sa kabisera, anong klaseng kabataan? Mga talino at galing ang mahahanap kapag bumalik siya sa kanyang bayan. At makita ka sa ganitong kalagayan, di ka agad magpapadala ng sulat ng paghihiwalay, para hiwalayan ka. Hindi. Hindi magbabago ang puso ni Yaor. Malapit nang bumalik ang ate ko. Pagdating ng panahon, tingnan natin. May kasabihan, ang mabuting asawa ay tumutulong sa aking mga pangarap. Ako naman ay may mabuting asawa at maraming kayamanan. Lahat ng aking natamo ngayon, lahat ng karangalan at yaman, lahat ay nagmula sa sakripisyo ng isang lalaki. Mula sa masigasig na pag-aaral, hanggang sa ngayon ay nasa gobyerno na. Naghintay siya sa akin ng 7 taon. Nagsalita ako. Kung sakaling ako ay pumasok sa gobyerno,
At maging punong ministro, tiyak na isasama ko siya. Mabuhay sa makulay na paglalakbay sa syudad, 10 milya ng kalye. Yun na tao. Si Prinsipe Xian. Bakit ganito? Bakit siya? Siya nga si Prinsipe Xian. Si Prinsipe Xian ang lalaking hinahanap ko. May anak na tayo. Ikaw ay isang lalaki na hindi ko gusto. Anong sinabi mo? Ako yon. Karapat-dapat ka ba? Tumingin ka ng mabuti. Ito ang iyong liham ng paghihiwalay. Liham ng paghihiwalay. Ngayon, may mapapanood tayong kasiyahan. Ikaw. Bakit mo ako na ganyan? Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Lahat ng meron ka ay mula sa akin. Ako ang nagligtas sa'yo. Ang iyong kayamanan at kapangyarihan ay bunga ng aking pagsusumikap. Paano mo ako nagagawang ganyan? Pagsasakripisyo, hindi ka naman gumawa ng anuman kundi ang nararapat gawin ng isang lalaki. Maliit na bagay lamang na dapat pang ipagmalaki araw-araw. Talagang nakakatawa. Prinsipe, tingnan mo siya. Parang aso siya, di ba? Itong walang kwentang ito, noong una, karapat-dapat ka pang maging kasama niya. Dalhin niyo ang kanyang mga paa, putulin niyo. Ipaliwanag niya sa kanya ang kahihinatnan ng pagnanasa sa punong ministro. Ama, hindi mo ba sinasabi na mahal mo ako? Ipakita mo sa akin. Handa ka bang ibigay ang lahat para sa akin? Mahal mo ako. Kaya't mamatay ka para sa akin. Itay. 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 Nakagawa ako ng mali. Pagbabayad. Lahat ito ay pagbabayad. Ang mga nakita mo sa ilusyon at mga pagdurusa ay hindi katumbas ng kahit kaunti sa aking nakababatang kapatid. 2,342 na araw at gabing pagdurusa. Ngayon, gaano na ang iyong pagkaunawa? Paano mangyayari iyon? Si Yao Guang, siya ay talagang. Talaga ba? Talaga bang nagkamali ako? Ngayon ko lang nalaman ang pagsisisi. Huli na. Walang kailangan pang sabihin. Ngayon, hayaan na ang lahat. Alikabok sa alikabok, lupa sa lupa. Dong Yong. Ikaw ay walang utang na loob. Pumatay ng asawa at anak. Walang kapatawaran ng iyong kasalanan. Sa ilalim ng 18 antas ng impyerno. Bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Pagpaparusa sa langis at yelo ng sunod-sunod. Hanggang sa malinis ang iyong mga kasalanan. Bilang isang prinsesa, ikaw ay parang jade. Ngunit walang kahihiyan. Nang aakit ng may asawang lalaki. Parurusahan ka na magpakasama sa mga maliliit na bata, at palaging maapakan ng marami. Inang Dong. Ikaw ay malupit at masama sa aking nakababatang kapatid. Ang pagputol ng dila ay ang iyong kaparusahan. Kapatid Dong, masyado kayong mapagmataas at nilalapastangan ng iba. Parurusahan kayong magbalik sa buhay ng baka at kabayo. Magtrabaho ng walang hanggan hanggang sa mamatay. Hindi ninyo maaring gawin ito. Hindi ninyo maaring gawin. Yao Guang. Yao Guang, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko lahat, kasalanan ko lahat. Tingnan mo, kakatok ko lang sa sarili ko. Patawarin mo na ako. Hindi ba't ikaw ang pinakamahal ko noon? Sabi mo noon. Anong sasabihin ko, yun din ang susundin mo. Pakiusap mo sila, patawarin nila ako. Anak, mahalin mo ako. Dong Yong. Ang iyong pagmamahal ay nasa akin. Sa oras ng aking mahirap na panganganak, kasama ang prinsesa sa matinding pag-ibig. Nasa mataas na trono. Itinatapon mo ang liham ng pag-alis sa mukha ko. At gusto pang patayin ang anak kong babae. Talagang bulag si Yao Guang. Kaya mo pinili ang isang tulad mo. Isang bagay na mas mababa pa sa hayop.
Hindi ka karapat dapat mahalin. At lalong hindi ka karapat dapat patawarin. Umalis ka. Alam namin na kami ay nagkamali. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami. Kayo, mga walang silbi. Anong silbi ng pagmamakaawa sa kanila? Ikaw, ang cute mo. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang nagunjok sa akin. Ikaw ang nag-impluwensya sa akin. Ikaw ang sumire sa akin. Sinira mo ang lahat ng ito. Naglakas loob kang saktan ng prinsesa. Ang tinamaan ko ay ikaw, mapanlinlang na babae. Kung hindi dahil sa iyong pangudyok. Paano kung may iwan ng aking asawa at mga anak, nakarating na sa ganito? Ikaw ang dahilan, maliit na cute. Ikaw ang nagdala ng malas sa aking anak. Pupunta tayo sa impyerno. Tama na, kahit naputulin kita sa libo-libong piraso. Hindi pa rin mababawasan ang galit sa aking puso. Walang pakundangan. Kayo, mga cute na bata. Alam mo ba kung sino ang ama ko? Ang ama ko ay si Prinsipe Rui. Pinsan ko siya. Siya ang kasalukuyang emperador. Ang ginagawa mo ay nagdudulot ng kapahamakan sa buong angkan. PFFT. Prinsesa. Ang pinsan ng emperador ay sobrang may kapangyarihan talaga. Maliwanag mong makita. Siya ay may kontrol sa kapatid na babae ni Yanjon na may hawak ng buhay at kamatayan. Ikaw na isang karaniwang tao sa mundo, ay karapat dapat bang magmayabang sa harap niya? Kayong mga kabal at isda sa ilalim ng balon. Ang alam nyo lang, ang kuya ko ay isang banal sa mundo. Alam mo ba na siya ay reinkarnasyon ng Diyos sa langit na naglakad sa lupa para mag-ehersisyo. Siya ay isang pangunahing Diyos sa langit ngayon. Ito. Ang salusalo ngayong araw. Dahil sa aking pakikasama, makikita rin ako ng aking pinsan. Pag nakita ko kayong ganito niyuyurakan ako. Kapag dumating na ang kanyang tunay na katawan, titiyak na kayo ay itatapon sa 8 dambuhalang dagat ng dugo. Hindi na kayo magkakaroon ng pagkakataong makalabas magpakailan pa man. Talagang isang reinkarnasyon ng Diyos. Ano? Alam mo ba kung sino yung tinutukoy mong kahanga-hangang pinsan mo? Ano siya sa akin? Hindi mo naman sinasabi na kapatid mo rin siya, di ba? Paano magiging kapatid mo siya sa langit? At kapatid mo siya sa lupa, pati ang emperador dito sa mundo, ay kapatid mo rin. Saan ka naman makakakita ng ganitong swerte? Yao Guang, ganito ka na naman. Wala ka na bang hiya? Ruyu. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Talagang ang emperador ay muling isinilang na Diyos. Maaari tayong protektahan. Maaari pa akong makabalik sa aking posisyon bilang Diyosa. Siyempre, totoo ito. Sabi ko sa'yo maging punong ministro ka. Nangyari na ba? Sabi ko ibibigay ko ang palasyo sa'yo. Nangyari na ba? Kailan pa kita niloko? Anak. Nasaktan na namin si Yao Guang at ang iba pa. Nang sobra-sobra. Hinding-hindi nila tayo palalampasin. Bakit hindi natin subukan ulit ang prinsesa? Oo nga, napasaya siya ng kuya. Baka nga, talagang magiging Diyos tayo sa langit. Prinsesa, hindi. Ang ginang ay naligaw ng isip dahil sa mantika ng asawa. Huwag niyo sanang isama ang maliit na pagkakamali ko. Huwag, ang emperador. Kapag dumating ang Diyos at ang emperador, dapat siyang maging tagapamagitan para sa atin. Dapat parusahan ang masamang babae na si Yao Guang. Ngayon ay humihingi na siya sa akin. Huwag mag-alala, mahal na mahal ako ng kapatid ko. Pagdating niya, tiyak na ipagtatanggol niya tayo. Dahil naniniwala ako na ikaw ang tunay na ama, nais kong patawarin kayo ng mas mahinahon. Ngunit sa tingin ko, hindi kayo karapat-dapat. PFF, sino ba ang nagpapanggap na mabait? Sige, hintayin natin dumating ang Diyos. Tingnan natin kung paano pa kayo magmamalaki. Magaling, magaling. Ako'y maghihintay na lang ng may pasensya. Tingnan mo, dumating na ang emperador na sinasabi ninyo. Baka ipataw niya ang parusa sa akin. Talagang hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Darating na ang mga bantay ng pinsan kong emperador. Tingnan natin kung paano kaluluhod at magmamakaawa. Narito na ang emperador.
Pinsan kong emperador, sa wakas, nandito ka na. Kung hindi ka na dumating, ay mamamatay na ako sa pang-aapi nila. Sino ka? Ako ang anak na babae ng Prinsipe Rui, na ikaw mismo ang nagtalaga bilang Prinsesa Ruyu. Mahal na emperador, tunay kang muling isinilang na Diyos mula sa langit. Ito ay totoo. Oo. At ano ngayon? Kailangan mong ipaglaban ako, mahal na emperador. Yao Guang, ang cute na iyon. Hindi ko alam kung anong uri ng mahika ang ginamit. Nakipagsabuatan sa dalawang demonyo, lumabag sa batas, sinira ang aking tahanan, at nais pang patayin ang buong pamilya ko. Oo, hari ng tahanan. Sila ay mga demonyo, mga rebelding lihim. Mabilis mong ipakita ang iyong kapangyarihan. Arestuhin sila. Ipako sa krus, pahirapan. Tama, kuya. Itong babae, hindi ka kailanman naging bahagi ng tinitingnan ko. Alam ba ninyo? Sino ba talaga ang tao na sinasabi ninyo? Sino nga ba siya? Sino pa ba? Walang iba kundi ang mapagmahal na taong walang hiya. Ang walang hiya at nakakaakit na maliit na tao. Emperador, huwag kayong basta-basta maakit sa kanyang panlabas na anyo. Napapaniwalaan. Siya ay palaging may pusong mapanlinlang. O parang si Prinsesa Yu na napakapayapa at dalisay. Sa iyo ay tunay na tapat. Sa akin naman ay may malalim na damdamin at katapatan. Tama ka, pinsan. Ang taong ito ay isang salot. Sinasabi ko sa iyo, walang hiya. Pinsan, bakit mo ako sinaktan? Ang sinasabi ninyong salot. Ay ako nga. Ang aking pinakamamahal na kapatid na babae. Ang sinasabi ninyong salot. Ay ako nga. Ang aking pinakamamahal na kapatid na babae. Paano pwedeng mangyari to? Si Haring ay si Yao Guang din. Tapos na talaga. Hindi tama, hindi siya. Hindi talaga siya Haring. Oo. Si Ruyu ay prinsesa. Siguradong nakita niya si Haring. Sabi niya hindi, tiyak na hindi iyon. Roy. Talagang hindi iyon ang emperador. Ito ay totoo. Kahit na hindi ko, napanood ng personal ang emperador, ngunit sa Royal Jade Record. Malinaw na nakasulat, walang tunay na nakababatang kapatid ang emperador. Isa lang akong pinsan niya. Yao Guang, saan ka pa makakahanap ng ganitong artista? Alam mo ba na ang pagpapanggap bilang emperador ay parusang kamatayan sa buong angkan? Kahit malapit na ang kamatayan, hindi pa rin nagigising sa katotohanan. Talagang walang pag-asa na ito. Kuya, huwag ka nang maniwala sa mga kalokohan ng cute na ito. Ikaw ay punong ministro. Tiyak na nakita mo na ang emperador. Sabihin mo na kung totoo ba siya o hindi. Dongyong, itaas mo ang iyong mga mata at tingnan. Sino ba talaga ako? Mahal na Ginoo, ang bagong top student na si Dongyong ay narito upang makipagkita. Chuan. Mahal na Ginoo, ako'y bumabati. Mahal na Ginoo, mabuhay, mabuhay, mabuhay ng maraming taon. Ito ang aking nakababatang kapatid na babae, na nais pakasalan ang lalaking ito. Itataas mo ang iyong ulo. Hindi ko kayang gawin iyon. Mababa ang aking katayuan at tungkulin. Hindi ko kayang direktang tingnan ang iyong mukha. Dongyong. Narinig ko na ikaw ay may pamilya na. Kamusta na ang iyong asawa? Talagang karapat dapat ka sa titulong haring ito. Agad-agad ay narinig ko na. Gusto kong makipag-usap kay Prinsipe Rui. May balita na tayo tungkol sa pagkakasal. Salamat, mahal na hari, sa iyong malasakit. Ang lahat ay maayos sa aking asawa. Kung alam niya na iniisip mo siya, tiyak na siya ay magiging labis na masaya. Buntis ang nakababatang kapatid, magiging tiyuhin na ako. Hindi madaling manganak ang mga babae, bilang asawa niya. Kailangan mong maging maunawain, gawin ang lahat para matugunan ang kanyang mga hiling. Naintindihan mo. Tunay ngang malalim ang pagmamahal ni Prinsesa Yuyu. Pinapahiwatig pa nga ng hari na binabantaan niya ako. Mukhang kailangan ko ng magmadali. Tapusin na ang relasyon kay Yao Guang, ang munting mahal niya.
Upang hindi magalit ang His Majesty. Ipinapaabot ko po sa kanyang kamahalan na ang aking asawa ay hindi nagmamalupit sa aking kahirapan. At pinili akong pakasalan, hindi siya umalis o nagbago. Ang ganitong kabutihan ay hindi ko kayang ipagwalang bahala. Tama. Dahil sa iyong pagkakaroon ng damdamin at katapatan, ikaw ay itatalaga kong isang unang ranggo na punong ministro. Bakit nakatitig pa si Ginoong Dong? Mabilis, magpasalamat ka na. Salamat, mahal na emperador. Tinitiyak ko na hindi ko bibigwin ang iyong kabutihan. Ingatan mo ng mabuti ang iyong asawa. Ikaw ay. Naalala ko na. Kuya, totoo ba talaga ito? Ang mga peke ay peke. Ikaw yung nasa harap ng hukuman 6 na buwan na ang nakalipas. Nag-pot drum para magreklamo. Amoy na amoy ang dumi. Yung cute na nag-aalaga ng dumi. Kasing-kasing mo, kamukha niya. Ano? Nagpapalit ng patay na dumi. Matapang. Lakas loob mong magpanggap na hari, magpanggap na Diyos. Sobra kang karapat dapat sa kamatayan. Ayos na ayos ka talaga. Masyadong matigas ang ulo. Karapat dapat sa napakalubhang parusa. Sino ang nandyan? Narito. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Ako ay itinalaga ng emperador, si Prinsesa Roy. Ang aking ama ay si Prinsipe Rui. Huwag mong dalawin kahit isang hibla. Ngunit dapat kayong parusahan kasama ang inyong 9 na angkan. Prinsesa. Akala mo ba ako? Bakit kita pinangalan ng prinsesa kahit wala kang kaalaman, at mayabang na ugali? Dahil ako ay nagkasakit sa pangungulila sa aking nakababatang kapatid na si Yaor. Nakikita ang iyong noo, na may kaunting pagkakahawig sa kanya. Kaya't ibinigay ko sa iyo ang biyayang ito, bilang kal-iwan. At ikaw pa. Dongyong. Ako. Alam kong ikaw ay may kakulangan sa kaalaman at hindi karapat-dapat sa posisyon. Bakit kita pinili bilang pangunahing tagumpay at itataas bilang punong ministro? Dahil sa akin. Naawa ako sa nakababatang kapatid. Mahal ang kanyang tahanan at lahat. Umaasa akong ang kanyang asawa sa mundo ay may matutuluyan at hindi maapi. Kayo ngayon ay nagtatamasa ng karangyan at kayamanan, kahalagahan at karangalan. Lahat ay nagmumula sa akin. Dahil sa taus-pusong pangungulila ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit kayong mga, mas mababa pa sa baboy at aso, ay naglakas loob na. Pagsalitaan ng ganito ang aking kapatid na babae. Karapat dapat sa kamatayan, tawagin ang tao, hulihin siya. Gusto kong maranasan ninyo ang pinakamabigat na parusa sa mundo, kaluluwa'y mawawala. Buhay ay mawawala. Sundin ang utos, sino ang may lakas ng loob? Ginoo, ang iyong ama, ang prinsipe ng Rui. Papunta na sila dito, sa loob ng 10 sandali. Totoo bang darating ang prinsipe? Dumating na ang tatay ko, yung emperador na kapatid. Siguradong sasama siya. Pagdating ng oras, kayong mga peke, ay tiyak na mapapahamak kayo. Dumating na ang tatay ko. Siyempre, kasama niya ang emperador. Siguradong sumama siya. Sa oras na iyon, kayong mga pekeng tao, ay tiyak na mapapahamak, sa palagay ko. Kasama rin ng emperador ang lahat. Napakabuti, paano mo malalaman na natakot ka na? Isang prinsipe lang na si Rui. Hindi pa kaya akong matakot. Kahit patay na pato, matigas pa rin ang ulo, kung hindi kayo natakot. Bakit hindi ninyo kami ituloy na patayin? Di ba gusto niyo akong patayin? Halika na, halika, putulin mo ang aking ulo. Huwag magmadali. Kailangan kong makuha ang ulo ng buong pamilya ninyo, sa inyong mga leeg. Ngunit bago iyon, gusto kong makita ng aking sariling mata, na ang Prinsipe Rui mismo, ay sabihin sa inyo ang katotohanan, pagsisisi sa dati kong anyo. Kahit malapit na mamatay, ang yabang pa rin. Sinasabi ko sa'yo, nabigo kayo sa palabas na ito. Dahil sa natulog ako sa inyo. Para sa kapatid. Kayong tatlo. Kung sakaling dumaan kayo sa ilalim ko, matutong tumahol ng aso. Maaari akong maging mapagbigay. At humingi ng pabor kay Prinsipe Rui. Para iwanan kayong buo ang katawan.
Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Walang hiya ka. Hindi ko papayagan na insultuhan mo ang aking kapatid. Ikaw, napaka-cute mo. Huwag kang magtaka kung bakit kita papatayin. Kuya, anak, nandito ang emperador. Magtatangkang saktan ang nakababatang kapatid. Ayos lang naman. Yao Guang. Huwag mong isipin na dahil may 3 kuya kang kasama ay makakagawa ka ng kahit ano. Lumalakas na ang iyong mga pakpak. Sasabihin ko sa inyo, pag dumating na si Prinsipe Rui at ang hari, ang kanilang mga katayuan at posisyon, ay papatayin ang 3 nakababatang kapatid mo, para lang silang insekto na pinipisil. Isang Prinsipe Rui lang. Hindi pa niya kaya ito. Masyadong mababaw ang pananaw ng mga kababaihan. Ikaw na kuya. Sumasali rin sa kalokohan. Sinasabi ko sa iyo, kung makakaaway mo ang prinsipe ng Ru, ibig sabihin ay nakakaaway mo ang emperador. Ang galit ng anak ng langit ay nagdudulot ng milyon-milyong patay. Sinasabi ko sa inyo na mas mabuting magdasal na kayo at humingi ng tawad. Kung nagalit ang emperador, wala nang ibang lugar para sa inyong magkakapatid na 4. Huwag sabihin na kayo. Kahit na ang iniisip ninyo ay ang pagdating ng Prinsipe Rui. Pag nakita nila ako, kailangan nilang magpatira pa ng may paggalang. Gawin nila ang 3 beses na pagyuko at 9 na pagyuko bilang paggalang. HMPH. Talagang nakakatawa hanggang mawalan ng ngipin. Inay. Hayaan mo na sila, magpatuloy na manirahan sa kanilang mga panaginip, kahit na darating ang tatay ko, at ang emperador na pinsan. Sigurado akong lahat sila ay mamamatay. Sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang umawit. Kanina, nakaluwag ka pa sa paanan ng bunso, na nagmamakaawa sa kanya na patawarin ka. Ngayon, nagbago ka na ng anyo. Talagang kawili-wili ang mortal na ito. Matapang na demonyo. Huwag mong isipin na dahil may kaunti kang kapangyarihan, ay maaari ka nang gumawa ng kahit anong gusto mo. Sabihin ko sa iyo, kapag dumating ang tatay ko, tiyak na ipapaalam ko sa kanya ang sitwasyon. At pagkatapos, hayaan mo siyang gilingin ka sa alikabok, pagsasaksakin ka ng libo-libong beses. Ang sariling kasalanan ay hindi dapat mabuhay. Sige. Nandito kaming 4 na magkakapatid. Gusto kong makita. Kapag dumating na si Prinsipe Rui, mababago ka pa. Anong klaseng mukha? Ikaw, ate. Bunso. Sa mundong ito, mas masaya kaysa sa impyerno. Ikaw. Kayo. Asawa. Sila ay mga balang sa taglagas. Hindi na sila makalipad ng matagal. Nasa sinapupunan mo ang ating anak. Huwag kang mag-alala para sa isang grupo ng mga taong malapit ng mamatay. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Ayos lang. Kayo na para sa Yao Guang. Itong maliit na cutie. Ganyan niya ako niloko at sinaktan. Pagdating ng tatay ko, kailangan kong ipaalam sa kanya ang nangyari. At saka siya ibebenta sa pinaka-cute na bahay aliwan. Para siya ay paglaruan ng iba. Para mapaghiganti ang galit ko ngayong araw. Naghahanap ng kamatayan. Ikaw, walang pagsisisi na makamandag na babae. Hindi ko na kayang tiisin kahit isang sandali. Tawagin ang tao. Ipasok ang mukha ng makamandag na babaeng ito sa pugon. Magtangkang gawin mo. Bitawan mo ako. Huwag, tumigil na. Dumating na ang Prinsipe Rui. Hindi kayo palalampasin. Paano? Nalaman mong natakot ka na. Nandito lang ako naghihintay. Tingnan natin kung paano niya ako haharapin. Ikaw. Ipagpatuloy. Hindi ikaw. Huwag. Prinsesa. Huwag. Please. Tapos na. Lahat tapos na. Tumigil na. Tatay. Tatay, finally nandito ka na para iligtas ako. Tatay, magandang araw, Prinsipe Rui. Mabuhay ang Prinsipe Rui. Mabuhay. Tatay, finally nandito ka na. Prinsipe Rui, Lolo, nandito ka na. Paano ka nasugatan ng ganito? Sino? Ang daring nasaktan ng anak ko. Ako yun. Emperador.
Tatay, ikaw ba ay pagod mula sa biyahe? Medyo nahihilo ka ba? Hindi siya ang emperador. Siya ang Dongyong, kapatid ng unang asawang mula sa probinsya. Ikaw. Kapatid ng unang asawang. Siya. Oo nga. Mahal na biyenan. Mahirap ang biyahe ninyo. Pakinggan ninyo akong mabuti. Itong dragon robe ay ninakaw nila mula sa palasyo. Itong mga gwardya ay sila rin, na nag-usap-usap ng maaga. Huwag mong hayaan na mapaniwala ka nitong mga walang hiya, mga sobrang yabang na cute, na nililinlang ka. Mahal kong biyenan, ano ba yung sinasabi mo? Huwag mo akong tawaging biyenan. Tatay, paano ka magagawa ng walang dahilan? Binubugbog si Donglang. Kung magpapakita ka pa ng ganyan, magagalit na ako. Sige na nga, susuntukin na kita. Tatay, paano mo ako magagawang saktan? Ako ang iyong sariling anak na babae. Ako ang nananakit sa'yo. Ikaw ang nagpasama sa amin, ha? Minamahal kong sugo, nagpapakumbaba po ako. Mabuhay ang aking hari, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Mabuhay ang aking hari, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Tapos na. Lahat ay tapos na. Mapanganib na makasalanan. Alam ba ninyo ang inyong pagkakamali? Hari. Minamahal kong sugo. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nagkamali ang anak kong babae. Alam kong nagkamali ang anak kong babae. Alam ng mamamayan na nagkamali siya. Dongyang siya na parang Jade. Sabi ko na kanina. Hintayin namin ang 3 pagyuko at 9 na pagyuko mo. Luhod at pakiusap. Ako ay naghihintay na magpahayag ka ng 3 beses na paggalang at 9 na pagyuko. Luhod at pakiusap. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Mahal na hari, pakiusap, iyong mapagpatawad. Yao Guang. Nagkamali ako. Alam ko talagang mali ako. Ikaw ang pinagsisisihan ko. Nabulag ako sa aking mga damdamin. Pakiusap. Dahil sa ating nakaraan. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Magsisikap akong magbago mula ngayon. Mabubuhay tayong 3 ng maayos. Ayos lang ba? Panginoon, patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami. Hindi na kami gagawin ulit. Kuya, ako ang pinsan mong babae. Hindi mo pwedeng gawin ito para sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Bobo. Ikaw ay wala kundi ang pinsan ko sa mundo. Samantalang si Yaor ay ang tunay kong kapatid sa langit. Nang ahas ka pang saktan siya. Talagang hindi ka karapat dapat mabuhay. Gusto kong mawala kayong lahat. Walang matira. Hindi. Nalaman ko na mula sa simula. Mali na ako. Dongyong. Ang kapangyarihang mayroon ka ngayon. At ang tahanan ng punong ministro ay dahil sa mukha ng nakababatang kapatid. Ako lang ang nagbigay nito. Noong una, talagang hindi ko sinang-ayunan ng kasalang ito. Nakiusap ng labis ang nakababatang kapatid. Kaya ako ay pumayag. Hindi mo akalain na ganyan ang gagawin mo. Sinira mo ang tiwala niya sa iyo. Mahal na emperador, pakiusap, patawarin niyo ako. Ako'y nagkamali. Ako'y naligaw ng landas. Patawad. Ako ang dapat parusahan. Ako ang asawa na hindi nakakaalam ng tama at mali at nagpaligaw kay Yanga. Pakiusap, pakawalan niyo na ang aming pamilya. Siyang kapatid. Sisiw ko ang aking mga mata. Sisiw ko ang iyong galit. Alam ko na ang aking pagkakamali. Nagmakaawa ako sa iyo, dahil sa ating nakaraan. Patawarin mo ako. Sinabi ko na sa iyo noon. Siya ang nagprotekta sa inyo. Ngayon, ganito na ang nangyari. Sino ang dapat sisihin? Sariling pagkakamali. Yaor. Hindi ba't dati, ako ang pinakamahal mo? Hindi mo naman maasahang nakatingin lang ako habang namamatay, di ba?
Pakiusap, iligtas mo ako. Noong mga panahong iyon, wala kang kahit ano. Pinagsikapan kong tulungan kang mag-aral at pumasa. Ginamit ko pa ang kapangyarihan ko para mapanatiling ligtas ang pamilya mo. Ngunit nang umangat ka sa katayuan, nalimutan mo ang iyong utang na loob. Akala mo ba, dahil nasa posisyon ka na, makaapakan mo ako? Dongyong, hindi ka karapat-dapat na banggitin ang damdamin. Walang pagsisisi. Sa hinaharap, wala ka ng ama. Ngunit nanunumpa ako. Gagawin kong mayroon kang isa, mas masayang na buhay. Panahon na para magbalik sa kani-kanilang lugar. Kailangan mong magbayad ng presyo kapag nagkamali. Si Dongyong ay nalulong sa kapangyarihan at nakalimot sa kabutihan. Nasasaktan ang kanyang asawa sa kanyang katapatan. Dapat siyang mapunta sa 18 antas ng impyerno. Magdusa sa lahat ng hirap. Yaor, alam ko talagang nagkamali ako. Tingnan mo sa ating pagkakasal bilang mag-asawa. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? Bilang mag-asawa. Ang ating nakaraan ay matagal nang winasak mo sa iyong sariling mga kamay. Tayo'y magkaayos na mula ngayon. Ang puso ng ina ni Dong ay parang lobo, mapanganib. Parusahan kang pumasok sa impyerno ng mga pinutol ang dila sa loob ng 3 buhay. Maranasan mo ang bunga ng iyong mga kasalanan. Si Dong Mei ay umaabuso sa kanyang kapangyarihan. May mga pinapanigan. Parusahan kang maging baka at kabayo at magdusa ng hirap sa loob ng 3 buhay. Huwag. Ayaw ko. Yaor. Hindi ninyo ako pwedeng hulihin. Ang tatay ko ay si Prinsipe Rui. Ako ang iyong pinsan, mahal na emperador. Ikaw ay ipinanganak na marangal, ngunit may masamang isip. Nang aakit ng asawa. Sa bawat buhay, isang maliit na mahal. Sa bawat buhay, isang prosti. Hindi ito posible. Hindi ako. Hari. Inay, makakauwi na ba tayo? Sige. Uuwi na tayo ngayon. Ate. Tapos na ang ating ugnayan sa mundong ito. Dapat tayong umuwi na. Ang mga paghihirap sa mundo nitong mga nakaraang taon ay parang isang panaginip na lamang. Mula ngayon, wala nang sino man ang makakapang-api sa'yo. Sa hinaharap, kami na ang iyong mga pamilya magpakailanman. Ipinapaabot ang pagbabalik ng Diyos sa langit. Naway maging maayos ang panahon sa mundo. Naway maging ligtas at malusog ang mga tao.